Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Sabi nila, ang hirap magmahal ng hindi ka sigurado. Kasalanan ko kung bakit sila nagkaganon. Gusto ko mang ayusin, hindi ko na magawa. Nakasanayan ko ng manloko ng babae. Pero na-realize kong masakit din pala ang manloko at maloko. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Chick Boy. Not too young, pero hindi naman old. Mabait naman ako, simple lang. Cute, pero Chick Boy. Maalala ko nung college ako. Parang puging-pugi ako sa sarili ko. Super cool kasi madaming chicks. Pero sa dinami-dami ng mga chicks around, may sobra akong nagustuhang babae. Itago na lang natin sa pangalang Yana. Mabait siya, simple, kaya niligawan ko. Ginawa ko ang lahat, mapa sa akin lang siya. Binibigyan ko siya ng chocolates tuwing Monday. Dahil doon, nahulog ang loob niya sa akin. Hanggang sa naramdaman kong mahal ko na siya. Pero umabot na lang ng 3 months na panliligaw. Hindi pa rin niya ako sinasagot. Kaya naisip kong tigilan ko na lang kahit mahal ko na siya. Pero ayoko kasing umasa sa wala. Kaya tinigilan ko ang panliligaw sa kanya. Tinigilan ko ang pagbibigay ng chocolates every Monday. Hanggang isang araw, meron akong isang sabihin nating nakalandian. Flirt kumbaga. Itago natin sa pangalang Cassie. Mabait naman siya. Mahal na mahal ako. At nakakasama ko siya. Sobrang enjoy ako. Sobrang close na namin. Pero hindi ako seryoso sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, may nagsabi sa akin na gusto daw akong kausapin ni Yana ng personal. Kaya pinuntahan ko si Yana at nag-usap kami. Bungad niya pa sa akin. May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? May nagawa ba akong masama? Kaya mo ako tinigilan? Sabi ko naman sa kanya na wala naman. Sadyang nainip lang ako. Pero mahal kita. Sabi ni Yana, mahal mo pala ako pero tinigilan mo panliligaw mo. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ginusto yun. Pero hanggang ngayon, gusto ko pa rin siya. Sabi ko pa nga, mahal pa nga kita Ganon ako ka-chick boy. Pero totoo naman yun. Pero sanay na ako. Sabi ni Yana, alam mo bang sasagutin na sana kita nung kinabukasan na tinigilan mo ko? Masakit sa akin yun. Para sa akin. Hindi dahil wala ng mga chocolates, kundi dahil nasanay na akong andyan ka. At aaminin ko sa'yo, mahal na kita. Ako naman, naging OA. Sabi ko pa, mahal din kita, Yana. At sorry na, lumuhod pa ako sa harap niya. Sorry ako ng sorry. Sabi ko pa, Yana, parang awa mo na. Pagbigyan mo na ako. Be my girlfriend. Paninindigan ko na itong panliligaw ko sa'yo.
Pakilala mo na rin ako sa parents mo. OA, no? Pero ewan ko ba, naging natural na sa akin ang ganong eksena. Sabi ni Yana, uy, huwag kang lumuho, nakakahiya. Madaming nakakita. Pero sabi ni Yana naman, dahil wala akong kibo, walang imik, siya, pinapatawad na kita. Naiintindihan naman kita eh. Sabi ko, wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid sa atin. Basta ang mahalaga, sagutin mo na ako. Ngayon na. It's now or never. Napa-oo si Yana. Sinasagot niya na daw ako. Kaya naman ako napasigaw ng yes. Ganito ba bang ma-in love, nagiging OA? Nagiging exage? Basta napasigaw na lang ako, thank you, Yana. So naging kami ni Yana. Mahal na mahal ko siya. Kaso lang, siguro nga dala ng pagiging chick boy ko, hindi ako nakontento sa pagmamahal niya. Hindi niya kasi mapatunayan na mahal niya ako. May hinihiling ako sa kanya na ayaw niyang pagbigyan. Alam niyo na kung ano yun. At para sa tulad ko, yun lang yung proof para mapatunayan niyang mahal niya ako. Si Cassie naman, ka-flirt ko pa din. Hindi alam ni Yana. Nakakasama ko paminsan-minsan. Mahal na mahal ako ni Cassie. At lahat ginagawa niya ang para sa akin. Binibigay niya ang hinihiling ko. Ibig sabihin, nag-two-time ako kay Yana. Pero siya ang mahal ko. Trip-trip lang naman yung kay Cassie eh. Hindi ako nagseseryoso. Every Monday, kasama kong umuuwi si Yana. Every Tuesday, si Cassie. Hirap na hirap ako minsan dahil gusto ko nang iwan si Cassie. Pero iniisip ko naman pag iniwan ko si Cassie, wala nang may magmamahal sa akin ng totoo. Alam ko mahal naman ako ni Yana, pero hindi niya kayang ibigay ang hinihiling ko sa kanya. Si Cassie kasi, kaya ko namang mahalin din. Kasi sure naman akong mahal niya ako. Pero mahirap, kasi mas mahal ko si Yana. Yun nga lang, hindi naman ako sigurado sa kanya kung mahal niya talaga ako. One time, nagtanong ako kay Cassie, Cass, gaano mo ako kamahal? Sabi ni Cassie, mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Akin ka lang. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. So ako namang chick boy, sinabi ko na ding mahal na din kita. Basta wag mo lang akong lolokohin ha. Sabi niya, oo, ikaw pa. Huwag mo akong ipagpalit kahit kanino ha. Yun ang sabi ni Cassie. Ewan ko ba sa pagiging chick boy ko, hindi ako nagigilty. I love you ako sa kanya, kahit na mas mahal ko si Yana. So hirap na ako. Ano ba tong pinasok ko? Naaawa naman ako kay Cassie pag iniwang ko. Pero paano to? Paano si Yana na mas mahal ko? Kaso lang, naguguluhan ako. Nang nakita kami, nag-date kami ni Yana. Sinubukan ko ulit na hilingin ang matagal ko nang hinihiling sa kanya. Pero humindi pa rin siya. Ang sabi niya pagkatapos na, pag gumraduate na tayo ng college. Napikon ako. Nagalit. Sabi ko pa, bakit ka ba ganyan? Ang arte-arte mo. Hindi mo ako mahal dahil hindi mo kayang patunayan na mahal mo ko. Na-shock si Yana. Nagulat siguro siya sa pinakita kong ugali sa kanya.
Sabi ko pa, kita mo, ganyan ka eh. Kausap ka ha. Tapos, maha ka ng ganyan. Ano yun? Nakakawala ka naman ng gana. Ayoko na sa'yo, Yana. Chin, kahit mahal ko siya, ewan ko ba nadala ako sa emosyon ko. Nakailang beses na kasing tumanggi siya sa akin. Sabi pa ni Yana, mahal naman kita. Manhid ka ba? Tsaka anong ayaw mo na? Pagod ka na. Yun na lang bang dapat patunay sa pagmamahalan natin? Lang ba ang after mo sa akin? Kulang yata ang habol mo sa akin eh. Ako yata ang hindi mo mahal. Sabi ni Yana. Ako naman nasaktan ng ego. Nasaktan ng pride ko. Ang sabi ko pa, sige, mas mabuti pang tapusin na natin to. Pagod na ako sa'yo. Sabi ni Yana, kung kailan mahal na kita, ganun. Okay, ganun na lang pala eh. Fine. Pagod na rin ako sa'yo. Break na tayo. Umiiyak si Yana papalayo. In other words, wala na kami ni Yana. Masakit man para sa akin dahil mahal ko talaga siya. Gusto ko talaga siya. Nakailang chocolates ako bago niya ako sinagot, di ba? Pero mas pinili ko na ngayon si Cassie. Mabait naman. Kontento na rin ako sa kanya. Masakit mang isipin na nakasakit ako ng tao. Pero ayoko na lang isipin, malaya na ako. Kay Cassie ngayon, mahal ko na rin siya. Pero hindi pa rin mawaglit sa isipan ko si Yana. Masyado ko kayang nasaktan siya. Sana lang wag akong makarma. Sana lang totoo si Cassie sa akin. Dumaan ang 3 buwan, hindi ko na nakita si Yana. Mukhang iniiwasan ako, pinagtataguan. Kami pa rin ni Cassie. Pero dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Pumunta ako sa isang birthday party. Best friend ng classmate ko ang pinuntahan namin. Sabi kasi, trip-trip tayo dun. Ang daming inumin. Total Sabado bukas, sabi ng classmate ko. Sumabay ako. Ang dahilan ko naman kay Cassie, nagpapasama lang ang kapatid ko. Kaya hindi ko siya masusundo. Hindi kami makakapag-date. Si Cassie naman, ang naisip ko, sobrang understanding niya. Okay lang siya. Sabi pa niya, ingat ka mahal. Pero pagdating ko sa party, wala pang 5 minutes na nandun ako. Nakita ko si Cassie. Nakapulupot ang 2 kamay sa isang lalaki. Kinikis-kis pa siya ng lalaki. Siya naman, tumatawa na parang bruha. Hindi ko lubos maisip na ang kasing pagkakaalam ko'y mahal na mahal ako, ay matagal na rin pala akong niloloko. Karma na nga ba ito? Dahil hindi man lang ako na-guilty nung iniwang ko si Yana at niloko ko siya. Pero ngayon, napagtanto kong mabuti pa pala si Yana. Formal na babae. Alam kong mahal niya ako. Hindi ko lang nadama dahil sa hinihiling ko sa kanya. Anong gagawin ko ngayon, Chin? Babalikan ko pa ba si Yana? Dahil matapos kaming nagharap ni Cassie at nasampal ko pa siya. Deserve ko bang masampal din para matauhan ako? Na ang ipinagpalit ko kay Yana ay isang babaeng bruha. Hanggang dito na lamang po. Pasensya na sa sulat ko. Ang inyong kamaks, Chick Boy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.